Dahan-dahang gumagapang. Tahimik at pasimple kung gumalaw. Ang kanyang anyo at balat, hindi mo basta-basta pagkakatiwalaan. Sa likod ng makintab na balat nito na nakaaliw pagmasdan, hindi mo ito agad lalapitan dahil sa iyong isip may dala itong makamandag na panganib. Itinuturing na isa sa pinaka-kinatatakutang hayop sa balat ng lupa. Ang ibang uri ng ahas kasama rin sa listahan ng isa sa pinakadelikadong reptile sa mundo. Pero ang ahas, masasabi rin daw na isa sa pinaka-hindi maunawaan. Ang Cebu Zoo ang kaisa-isang zoo dito sa Cebu City. Higit kumulang sa 60 taon nang nag-ooperate ang zoo na ito. At isa sa mga atraksyon ng Cebu Zoo ay yung tinatawag na snake massage. Sa mahigit 7 ektaryang Cebu Zoo, matatagpuan ang iba't ibang hayop na karaniwang sa facilities gaya nito mo na lang masisilayan. Ang sinasabing last of the prehistoric primates, meron din dito ang black lesser monkey. Maging ang mga buhaya, medyo sanay na rin sa tao at pwedeng lapitan at hawakan. Isa si Mariano, isa siyang saltwater crocodile. At ang sabi ng ating mga zookeepers dito, mabait ito. At may mga interaction din yung mga bumibisita dito. Pero ang pinakatampok at dinarayo ng mga turista sa Cebu Zoo, ang 4 na sikat, ika nga. Sina Kathy. Ito si Kathy, isa sa albino natin sa zoo. We're using her to educate everyone about snakes. Then, all snakes are shiny but not slimy. And not all are venomous. Ganon din. Then since she's smaller compared to the others, parang they're not that afraid to go near to Kathy. Sa lahat na malaki, siya ang smallest. Walter. Ito si Walter, isa to sa mga inalagaan natin. The same breed, Burmese. Ano din to siya? Malambing, hindi na siya gumalaw. Barako. Ito siya, ma'am, for some reason, parang may pig siya dito, ma'am ba? Pero na-prick na namin to siya. Talagang male siya. Siya medyo malikot. Paminsan-minsan, marinig mo ang hiss niya. Gusto niya na palaging hawakan, encounter with humans, except medyo siya, restless konti. Kumbaga hyper kung sa tao pa. At Michelle. Siya ang pinakamatakaw din, huwain, friendly. She grew up with us. Good morning. Morning. Morning, Chef. Si Giovanni Romarate, ang zookeeper ng Cebu City Zoo. Mahigit 10 taon na niyang inahawakan at pinapangasiwahan ang Cebu Zoo na ayon sa kanya ay pwede pang pagandahin at palawakin. Sana we could improve more para tuloy-tuloy ang program natin to educate everyone about animals and wildlife and why we need to protect nature. Then eventually, when time comes, we could release them back to the wild. Ang 4 na Burmese python na ito ang bida sa Cebu Zoo. Hindi simpleng atraksyon na pinapanood ang mga python sa loob ng kanilang hawla, kundi personal nilang iniestima ang mga bisita ng zoo. Sa katunayan, may sarili pang stage ang mga ito. Palagi niyong ginagawa. Actually, it goes like this, sir. Ang ginagawa natin dito, wala talagang therapeutic claims. What we are doing here is to introduce them that not all snakes are dangerous. Mapababae o mapalalaki, pumipila sa 4 na sikat para masubukan at maranasan ang paghimas ng mga ahas. Huwag kang matakot, Mari.
May malaking takot ako sa mga dambuhalang ahas na nasa harap ko. Pero naisip ko rin na magandang pagkakataon ito para harapin ang sariling kinatatakutan. Pero bubuelo muna siguro. Hindi na naiiba at para bang tao na rin ang ginagawang pag-aalaga ng mga zookeeper kina Michelle, Walter, Barako at Cathy. Nasa pangangalaga na ni Giovanni ang 4 na python nung nasa itlog pa lamang ang mga ito, kasama raw sa paglaki ng 4 ang kanyang mga anak. Araw-araw na lang pinapaliguan ng 4 na python. Kompleto ang paligo, may baby shampoo pa. Itong 4 na python, mahalaga na mapaliguan sila kung pwede araw-araw. Dahil una, para sa kalinisan, para malinis yung mga ahas. Kalawa, para malamigan ng kaunti o ma-cool down yung mga ahas. Pag masyado mainit, let's say summer or if not yung El Nino, so we'll probably do it like 2 times a day. Minsan 2 times a day? Oh, basta masyadong mainit na ang area. Okay, okay. Yan, pag mainit ang panahon, talagang masarap yun sa balat nila, di ba? Matapos mabanlawan at mapunasan. May bagong paligo. Papaarawan naman ang 4. Sunbasking ang tawag nila rito. Mahalaga ang init para sa mga sawang katulad ng Burmese pythons para mapanatili ang magandang metabolismo ng kanilang katawan. Habang pinapaarawan ng mga python, sabay pinupunasan din sila ng tubig na may fabric softener para raw kumintab. Para pang pagganda ng balat ng ahas. Tapos para pang pagintab. Para maganda tingnan. Ang mga Burmese python o Python vivittatus ang isa sa 5 pinakamalaking species ng ahas sa buong mundo at karaniwang matatagpuan ng mga ito dito sa Southeast Asia. Ang species na ito ang pinakamainam umanong alagaan ayon sa mga eksperto dahil sa maamo nitong pag-uugali. Lumalaki ito ng mula 12 feet hanggang 19 feet, gaya ni Michelle na may 16 feet na ngayon ang haba. Karaniwan na ang brown-black pattern sa mga balat ni Michelle at Walter. Habang ang tawag naman kina Barako at Cathy, mga albino Burmese python dahil sa maputi at dilaw na pattern sa mga balat nila. Di gaya ng ilang poisonous snakes, ang Burmese pythons ay hindi venomous o walang kamandag, kaya naman wala silang pangil. Constrictor ang tawag sa uri nila na ang ibig sabihin ay pinapatay nila ang hayop na kakainin sa pamamagitan ng pagpulupot sa katawan nito para masakal. Sumailalim sa Wildlife Enforcement Officer Training si Giovanni, kung saan pinag-aralan niya ang wastong pangangasiwa sa mga exotic animals. Kaya naman kabisado na niya ang mga kilos at pag-uugali ng mga alagang python. O yan, pinuluputan na. Oh yes sir. Kasi ang weight sa ahas at saka nung gumalaw na ang siya, ma-feel mo para kang gimasahe. That's why they call it snake massage. Kaiba naman ang pananaw ng mga eksperto sa pag-aaral sa mga hayop pagdating sa snake massage. It's part of our advocacy to let the animal express normally kung ano po yung talagang behavior nila. And that's better off in terms of education. Makita naman kung ano talaga yung normal behavior nila. And allowing them to do like the snake massage is obviously not something normal na ginagawa ng mga ahas. Okay lang kung hindi mga gat. Ang 31 taong gulang na si Naher Auman, may phobia raw sa ahas. Natutulog kami, may malamig na dumaan. Gumapang siya. Oo, gumapang. Ginanon ko po sa kamay ko. Bato, bakit malamig? So, pagising ko po, may ahas na naman. Mahaba na gumapang, naman. So, gano'ng kahaba yung ahas? mga ganyan po yata yun. Halos sandi so, pa. Oo.
Mula noon, iniwasan na niya ang maglagi sa mga masukal at mapunong lugar. Maging ang kanilang nanay, takot din sa ahas. Ikaw, Nay, takot ka sa ahas? Opo, Oo. Bakit? takot. Kasi ang kagat sa ahas, kamatay. Nagpasyang sumama sina Her at ang kanyang ina para subukang harapin ang kanilang phobia sa ahas. So, sa tingin mo, handa ka na? Sa unang pagkakataon, nasilayan na ni Her ang mga python mula sa kanyang kinatatayuan. Ngayon pa lang, hindi na maipinta ang kanyang mukha. Si Nanay Corazon ang unang susubok na magpa-snake massage. Na-challenge ka ba or gusto mo lang itry? I-try lang. Try. Tingin mo kaya mo? Okay? Higda na. Tingin mo? Okay lang, Nay? Umaabot sa 3 hanggang 4 katao, Pinoy man o dayuhan, ang pinapayagang sumubok sa snake massage kada araw. Tipoy. Oh, where's his head? His head is here, on your shoulder. Yeah. Nung araw na bumisita kami, halos puro Japanese nationals ang sumubok sa snake massage. Miss Japan! Miss Japan! Close your eyes, close your eyes. Nag-relax naman ako. Yo, relax, relax. Relax, relax. I can't relax! Ay, naiwalay. Okay na. Kakaibang karanasan nga namang maituturing ang paghiga kasama ang mga python. Pero mas kakaiba siguro kung ang pakay mo ay sugpuin ang sariling kahinaan at takot sa ahas. Na-challenge ka ba or gusto mo lang itry? I-try lang. Ako ni nanay yun eh. Okay lang, Nay? Okay. Ha? Malamig? Ah, sige. Okay. Ilukan ko. Pag dito, nung dumikit na yung skin ng snake. So, parang hindi mo pa kaya? Hindi ko kaya. Si Her naman mukhang handa ng magpamasahe. Asaman ko. Ha? Ha? Sir. Okay na, sir. Okay. Sir, pangit. Nakangiti pa rin si Her nang ipulupot na sa kanya sina Kathy at Barako. Pero bakas ang pag-aalinlangan sa kanyang mukha. Malamig ba, Maher? Malamig? Oo. Sir, i-feel mo. Sir. Pero wala pang 5 minuto, Sir, okay na, sir? Okay ka lang? Mabigat. mukhang hindi natatagal si Her kung pagbabasihan yung mga braso niyang naninigas. Yeah. Okay. Hindi pa naman nalalamig. Anong gusto mong gawin yan? Alisin? Gusto mo na umalis na? Okay. Alisin na natin. Opo. Pero pakiramdam mo, ligtas ka? Kampante ka ba? Hindi po. Hindi ka kampante. Hindi po. Natatakot ka? Opo. Okay.
Pakita mo mga kamay mo. Hindi ka naman natatakot eh. May takot ba? May takot? Lalo na yung, may kaba? May kaba po, lalo na yung gumalaw na. Pag gumalaw. Oo. Pero kinakabahan ka o hindi naman? Naisip mo lang siguro? Kunti po, kinakabahan ako ng kunti. Kasi nga yung experience ko dati ko yung ginapangan kami yun po ng naalala mo? Naalala ko po. Habang pinapakalman ni Naher ang lakas ng kabog ng dibdib, isang babae naman ang sumubok sa snake massage. Sa pagkakataong ito, inilibas na rin ang dalawa pa sa mga bida, sina Walter at Michelle. Sa puntong ito, sinamantala na ni Giovanni na ipaliwanag ang nature ng pythons. I told him na meron ka bang experience na bad about snakes. Sabi niya, maliit pa daw sila, dinaanan sila. Okay. So, most probably, it could be dili sila ang target. So, ito na klase ng snake, hindi ito ang binomos. They are the ones to be trained para tayo lahat matuto. Matapos makita ni Naher ang kalmadong babae sa piling ng 4 na sikat, naengganyo na itong mag-take 2. Bakit mo gustong subukan eh? Na-challenge po ako. Na-challenge ka? Yes, opo. At tingin mo, okay ka na? Okay ka na this time? Kanina, 2 ahas lang yan, ha? Opo. Ito, 4 na. Okay, sige, subukan natin. Sige, try. Okay. Mukhang mas malakas na ang loob ni Naher ngayon kumpara kanina. Mas okay na. At may 4 na pythons ang nakadaga na sa kanya. Ayaw mo magpatalo, ha? Okay. Tumagal ng may 20 minuto si Naher. Ito na marahil ang pinakamatagal na engkwentro niya sa hayop na matagal-tagal na rin niyang kinatatakutan. Congratulations, Thank you, sir. Ha? Anong feeling nung na-conquer mo yung fear mo? Anong feeling? Wala na yung takot konti, pero meron pa rin kasi nakatulong yung explanation ni sir regarding sa kasi nga trained na yung snake. Pero if ever po na makakakita ako ng wild na snake, siguro medyo iba yung caution pa rin. Yes. Kung para sa iba, ang paghiga kasama ang mga ahas ay isang pagsubok sa katatagan ng kalooban. Para naman sa Amerikanong si Sam Watkins, isa itong pakikisalamuha sa kalikasan. Marami raw ahas sa Texas at ayon kay Sam, may ilang species ng venomous snakes sa lugar niya na dihamak na mas mapanganib kaysa python. Pero curious din daw siya kung ano ang pakiramdam ng mahimas ng mga ahas na ganito kalaki. He's going to try the snake massage. Oh, all right. Oh, that's the pillow. You have to. Your head is. Yeah. Should be there. My mother's worst nightmare. How does it feel so far? Just kind of like a heavy weight. It's not bad, but it's. Did you feel the movement of the snake? I just got one moving. He's not doing much. Okay, So they're not doing much. The rest are just relaxed on your chest. Matapos ang mga nasaksihan kong kaba at takot, marinig ang mga hiyawan. Ako naman ang hihimasin ng 4 na sikat. Parang matigas yung pagkakadagay nito. Parang sumisikip. Parang yung galaw nila parang urog sulong, no? Parang may kalahating kabang bigas na nakaano, no? Almost 1 kaba. Yung masahe na tinatawag, ito yung ano eh. Ito yung paggalaw ng ahas na para kang ano, dinidiinan. Yung nag-shift ang weight niya ba? Oh, nag-shift yung weight. Ayan, gumagalaw siya. Ganito? Kaya ko namang tiisin ang bigat ng 4 na pythons. Kung minsan lang, pakiramdam ko para silang nanggigigil. Ayan, oh. Grabe pumiga, oh.
May kilabot. Nadidinig ko nagsasalita ito ah. Teka, nagsasalita talaga ito. Sagutin mo. Shhh! Mga ganun. Kung massage yung pag-uusapan, yung pressure, yung weight nila, yung paggalaw nila, I think, relaxing, malamig. Ako, takot ako sa minado, pero parang kampante ako ngayon eh. Hindi, may mga expert naman sa paligid, no? May mga tao na nag-aalaga. Eh, syempre, hindi pa rin natin kontrolado yung mga utak nila, di ba? Siguro, malaking bagay yung yung ganitong interaction with the snakes. Yung mga python na ganito. Kasi ako, nakadalaw na ako sa isang zoo, isang facility na nakakulong sila. Parang feeling mo aggressive, na pwede kang saktan. Yung ganitong environment, nawawasak lahat yung impression mo. Masela ng usapin ukol sa pag-aalaga ng mga wild at exotic animals. Dahil sa sinapit kamakailan ng agilang si Pamana, lalong nag-ibayo ang pagnanasa ni Giovanni na maisulong ang mas magandang komunidad para sa mga hayop na inaalagaan nila sa zoo. For those who are raised in captivity, more or less, they're more accustomed with humans. Pero naman kasi kahit naging accustomed sila dun, hindi naman natin na masasabi na that they should be with humans din. So part of among the freedom na dapat sana sa mga animals is like yung pong freedom to express natural behavior. So I think hindi naman kasama po doon na talagang mag-interact sila with humans. Kasi as much as possible, dapat natural yung environment po nila. Walang tao? Hindi naman sa ganun po. Let's say the contact with humans should be to the barest minimum sana. And with the issue of, syempre, nagpakawala nga tayo sa wild, no? Si Pamana. Oo nga. Medyo nasawi naman si Pamana, no? Tama. Paano natin babalansin to? Kasi ano ba dapat mauna? Educate mo na yung tao? Medyo complicated yan, no? Hindi ganun kasimple, no? Yes, sabi nga natin, first and foremost, hindi natin masasabi kung ano yung dapat sabay-sabay eh. While we do educate the people, it doesn't stop us from doing what is right. Yes. We do have meron na din tayong mga regulations, but yung tanong dyan, kung sinusunod pa na po ba natin? Mas mahalaga ang papel na ginagampanan ng mga ahas sa food chain at pagbalanse sa ecosystem. Some people say, even in the Bible, snakes are traitor, dangerous animals. So they're called the misunderstood animals because, as you could see, when science came in, we really need to have snakes to balance nature. Without them, then there will be plenty of rodents or any animal which they cannot hunt. Sa mahigit na 3,000 klase ng ahas, mga 600 lamang dito ang makamandag. Ang goal natin lahat dito is to educate them na no need, lalo na to snakes. The moment they saw a snake, dalawa lang gawin nila. Either they run or they kill it. Okay. Now, they don't know that rats are more dangerous than a snake. Kasi pag maihian ka, kahit leptospirosis lang nasa baha, ano ka na, yari ka na. Sila hindi. In fact, they control the rats sa environment. Kasama sa listahan ng International Union for Conservation of Nature and Burmese python bilang vulnerable species. Ibig sabihin, nanganganib na ang populasyon nito. Hinuhuli kasi sila para sa kanilang balat at karne. Kinakatakutan, pinangingilabutan, pero kung tutusin, sino nga ba ang mas traidor at mapanganib? Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po si Jay Taruk at ito ang Eyewitness.